Okay. Sound check. Okay. So, hello mga boss. Hello mga boss. Welcome back sa ating video. Today, naturo ko kung paano ba tayo. Today, naturo ko kung how do clients give task on Facebook ads. So, paano ba nagbibigay ang mga client natin ng isang Facebook ads na task? So, usually, ang ginagawa namin guys, pumunta kami dun, may tinatawag kaming Trello. That's why, sinasabi ko sa inyo guys, dapat marunong na kayong gumamit ng Trello. So, ito yung Jake's to-do list ko. Basically, ang gumawa nito is yung client ko. So, may nakalagay dyan na placeholder, requesting copy, yung about sa Facebook ad copy na sinabi ko. Yung copy is ready, yun, request. So, basically, ito yung mga task na ibibigay ng client sa akin. Pero, sa akin na part, kasi um, dito lang ako nakafocus like sa request and saka in progress. So in order for my client to know na I'm working on this project, kailangan kong i-drag this from here to here, right? So ito yung client ko, nag-chat na siya ngayon. So replyan natin guys, actual tayo guys ha. So have you seen Trello? Yes. Yes sir, I'm working on this now. Yun, yan ang client guys. So again, then request natin. If for example, ito yung kasi nakalagay dyan, 10 million. Meaning, ang 10 million, ito yung isang ad account name na ginamit niya. So, million. So, nakalagay dito, Test Canada 7 audiences and do 7 more for USA. So, I think na kung naalala nyo pa yung sa mga previous video natin, na tinuruan ko kayo kung paano ba gagawa ng isang mga ad set or mga interest. So, ito yung ibig sabihin ng client natin. So, para malaman ng client na yun ang tinatrabaho ko. Okay, parang iba. Parang may glitch. Balik na dyan. Okay, so ito yung 10 million. So, i-drag natin dyan. Boom. Meaning, ito na yung ginagawa ko na task. Okay, so, but before that, syempre may tracker din ako. Kailangan ko i-on muna yung tracker ko. So, ito yung tracker ko. Ngayon na araw, naka 1 minute lang ako na work. So, kailangan, kasi binabayaran ako ng client siguro $6 per hour. And then, boom, i-click lang natin dyan. Then, start the timer for project. So, wala tong screenshot guys. So, ayaw kasi ng client na magkaroon ng screenshot kasi hindi naman niya chine-check everyday. So, ito na yun guys. So, nakalagay dito, kung i-open natin yung parang card niya, nakalagay Test Canada. So, okay. So, ito yung ads manager na naka-assign sa akin guys. Itong $1,000,000. So, ang gagawin natin is, ito yung ad account niya. Kukuha tayo ng ad na working yesterday. So, ano ba yung mga working na ads yesterday ko? In order for you to see that, kailangan mong pumunta dito sa dates and then i-click mo yung yesterday. And then, nakita mo dyan yesterday, may nakalagay dyan ng mga purchases. So, ako palang gumawa nito guys. So, Jake Ecom, ituturo ko rin yan later. Okay, so, nakalagay dyan na purchases. So, i-click lang natin yan and then, let's go to campaign. And then, kung sino yung pinakamaraming purchase, i-click natin yan. And then, i-click din natin yung ads natin. So, ito yung mga working na mga ad natin. So, kung gusto mo i-preview yung ad, ito yung lalabas na ad yan guys. Basically, nagbebenta yung client ko ng mga face mask sa US. So, ito yung page. Okay, so working, since ito working, and ito isang rejected, so hindi na natin kailangan i-duplicate yan. So, since ang sabi ni client is Test Canada for 7 audiences, so ibig sabihin niya guys, so kung sino yung mga working audiences, mag-make tayo ng another campaign na exclusively for Canada lang. So,
Example, na-click na natin yung working ng mga ads. Click natin yung duplicate. And then, create natin yun ng new campaign. And then, ito yung gusto nyo mapalabas dun sa ad set. Kasi, ang name ng client ko is si Jose. Jose. Then, lagay natin yung area, Canada. Canada, lagay natin test. Canada test. And then, yung date ngayon. So, ito yung date ngayon. So, ang ad set natin, lagay natin Canada dash 18 plus, meaning 18 to 65 years old, and yung winning interest kasi namin is sanitation. So ilagay na lang natin dyan sanitation. Okay, once you're done with this, you can click on duplicate. Let's just wait for it to load. Okay, then go. So, load natin guys. Make sure yung page na duplicate mo ay same din talaga. Yung Go Circus Apparel. So, yan. Instagram page. Ayan. Okay yan. Then, yung copy. Then, make sure mo din kung ano ba yung ad pixel na ginagamit ng client mo. So, I think hindi to makikita nito. Kasi bago pa siya. Wala pa siyang pixel nakalagay. So, anyway, close mo yan. And then, bumalik ka sa close natin to. Don't show this again. Close. Bumalik ka dun sa campaign. And then, ito yung nagawa mo, di ba? In draft pa siya, meaning hindi pa siya active. So, kailangan mo i-click dito somewhere here or kahit saan basta ma-highlight tong ginawa mo na new campaign. And then, bumunta ka sa ad set. And then, click here. And then, click mo yung edit. Once pa-click mo na yung edit, hintayin mo na lang ma-load. And then ito importante guys kasi may mga clients kasi marami silang pixel na ginagamit. Since yung page namin is yung Go Circus. So ito na yung pixel na gagamitin ko. Okay? Next is again kung gusto mo ng goal na add to cart or view content or search, pwede mo siyang gamitin yan. Pero since ang goal natin is purchase, so ito yung pipiliin natin, purchase. Okay? So next is change natin yung budget kasi depende rin sa client nyo guys. Yung client ko kasi is gusto niya $15 a day yung budget. So depende kasi sa client nyo. May mga client din na bibigay siguro nag-advise na $10 lang ang budget nila or $5. So dapat nyo silang tanungin at first kung ano ba talagang budget nila. In my case, $15 per day yung budget niya. I mean, this one after $15, boom, nakalagay dyan, and then baba ka lang. And then, since nakalagay ito sa location natin is USA, so i-change natin yan into Canada. Canada region, country or region. Click mo yan and of course, kailangan mong i-ex tong United States kasi we're not testing anymore sa US. Boom. Done sa Canada. And then, baba ka. And then, since sanitation yung nakalagay sa atin, lagay natin dyan, sanitation. Sanitation. May nakalagay, dapat interest siya, hindi siya job title. So, boom. Okay na siya. Then, baba, and then, pag ma-okay na yung lahat, i-close mo yan, and then, i-review and publish mo na. Then, boom. May ads ka na for Canada na country. So, kung babalik tayo dito sa ating Trello, sinabi niya na Test Canada 7 audiences. So, basically, kulang pa yung audience natin. So, kailangan nating dagdagan. In order na dagdagan natin yung audience natin, kailangan natin siya i-duplicate into another 6, right? Kasi may isa na tayo. So, duplicate lang. Click natin yan, duplicate. And then, lagyan natin ng 6 na audiences. And then, click mo yung duplicate. Boom. Once maklik mo na yung duplicate, okay, so ito yung 6 natin guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa baba. Ito na yan sila. So, kailangan natin sila lagyan ng name para hindi tayo malito. And para malaman din natin kung sino yung mga working na mga interest or mga audiences. Okay, so delete natin yan. And then, of course, may nakalagay tayo na note dito guys. Nasa mga winning na mga audiences. Ito yan. Million. Winning audiences. Million. I think hindi ko... wait. Parang ito. Okay, so ito yun. So, hindi ko na kailangan pa mag-research kung ano ba kasi nakalagay na dyan.
million dollar winning audiences. So ito na yun sila guys. Okay? So kailangan natin i-delete natin yung make sure na Canada pa rin yan. Of course kasi na-duplicate natin yan from the original ad set. Ito yun. So in order for that to happen, kailangan natin i-delete yung sanitation kasi nga hindi naman sanitation ang i-test natin to different ad sets. And then once na delete na, meaning deleted na rin to lahat, so kailangan mong i-click ang isa-isa sa kanila. So very basic na lang kasi copy paste mo lang dito. Boom, 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 and then select mo din copy. Oh, wait lang. Delete ko. Then i-click mo lang, double click lang yun guys. Then enter. Then dito sa next is a okay. Diyan. So ito kasi guys, yung mga M&M, yung mga bone sanitation, basically nakita na namin na working yung audience talaga nila. So every time mag-post kami ng ads regarding using this interest, talagang mayroong purchases na makukuha from out from this interest. So kung mag-test kami ng mga new countries or new products, so ito na yung gagamitin namin na interest. Hindi na namin kailangan pang mag-test pa ng mga different interest. Kasi we are sure naman kasi na mag-convert tong interest na to. Okay, next, hospital, interest, and then copy, boom, next, and property, and boom, property, Canada, yes sir. Next, the last one, since wala na tayong copy guys, pwede tayong pumunta dito sa suggestions, and then hanapan natin ng pwede bang na related dun sa mask nga pwedeng maging magkaroon ng purchase. So I think si Jay-Z will do. Okay, and then select, click, boom. After that, after na ma-check mo na lahat, i-click mo na yung close kasi nga na lalagay mo na ito isa-isa. So diyan si Jay-Z, ito si property, hospital, and so on. Okay, then after doing that, you're going to close that one. And then once you're done, i-click mo na yung review and publish. Then publish. Boom. Yun. May 7 ad sets ka na. 7 audiences na from Canada. Saan ba yun? Ito yung trailer natin. So we're done with that and do more for USA. So basic lang guys. So ang gagawin ko next is gagawa ko ng ads naman din for US. Sin 7 and sige, gagawa ko ng next video about sa US. Okay, para hindi naman tayo mahirapan din sa pag-upload and then mas easier din sa inyo guys na mag-upload. Manood ng mag-load ng mga videos na to like this one. Kasi nasa 13 minutes na tayo guys. 13 minutes, okay? So, see you sa next video natin guys. Sa next video, gagawin natin yung 7 more sa US. Okay.